Ang isang babaeng laos na tulad mo ay dapat pakinabangan man lang namin ang pera para may silbi ka naman. Ang malamig na linyang iyon ay nagpatahimik at nagpabigat sa hangin sa loob ng marangyang lounge ng isang kilalang hotel sa Makati. Sa aking harapan ay naroon ang isang batang babae na may mapakmalaking ngiti habang yakap ang isang bagong mamahaling designer bag. Ang aking asawa sa loob ng 3 dekada ay nakatingin sa akin na parabang isang basura habang tumatawa ng mapang-uyam. Ngunit sa sandaling iyon, ang dalawang hangal na ito, na nalalasing sa kanilang pansamantalang tagumpay, ay walang kamalay-malay. Hindi nila alam na ang isang tawag sa telepono ilang minuto mula ngayon ay magtutulak sa kanilang buhay sa pinakamalalim na bangin. Isang eleganteng, klasikal na musika ang tumutuktok sa tahimik na lounge. Sa marmol na mesa sa aming harapan ay nakalatag ang mapapeles ng aming legal na paghihiwalay na katatapos lang naming pirmahan. Sa mga dokumento ay nakahanay ang pangalan ng aking asawang si Ramon at ang aking pangalan. Ako ay magli-58 taong gulang na ngayong taon, at si Ramon ay 60 taong gulang. 2 taon ang tanda sa akin. Sa kabilang 3 dekadang makasamang paharap, sa mga pagsubok, ang iginawat sa akin ni Ramon ay isang malupit na pagtataksil. Hay, sa wakas! Sa pamamagitan ng pirasong papel na ito, mapuputol na ang ugnayan ko sa isang maruming matandang tulad mo? Sabi ni Ramon habang mayabang na tinatapi ang mga dokumento at napakawala ng malakas na buntong hininga. Sa kanyang tabi ay nakaupo ang isang batang babae na nakasuot ng damit na labis ang pagpapakita ng balat, mahigpit na nakakapit sa braso ni Ramon. Ang kanyang pangalan ay Lani, 38 anyos, eksaktong 20 taon na mas bata kay Ramon. Siya ay nagtatrabaho bilang isang contractual receptionist sa kumpanyang kliyente ngang pinapasukang kumpanya ni Ramon, at mukhang mayroon na silang malalim na relasyon sa loob ng 1 taon. Totoo yan, lagi ngang nagrereklamo si Ramon sa akin na gusto na niyang makipag-iwalay sa iyo, sabi ni Lani sa isang tini na parang nanggagaling sa ilong habang nagbibigay ngang mapagwaging tingin sa akin. Kawawa naman si Ramon na ang asawa niya ay isang losyang at baduy na matanda. Kaya naktiis ako para sa kanya. Ang kanyang masalita ay puno ng malinaw na malisya at makasariling kayabangan na ang tanging sandata ay ang kanyang kabataan. Gayunpaman, hindi ako sumagot at nanatiling tahimik na nakatingin sa aking lumalamig na tsaa. Dahil sa aking pananahimik, lalong tumindi ang kayabangan ni Ramon. Ayos lang yan. Nakuha ko na ang pinakamagandang kapareha. Sila ni na bata at maganda. Sabi ni Ramon sabay akbay ng mahigpit kay Lani at humugot ng isang malaking paper bag mula sa ilalim ng mesa. Ito ay isang mabigat na bag na may logo ngang isang sikat na French luxury brand na kilala ng lahat. Heto Lani, gaya ngang pangako ko, binili ko na para sa iyo. Ang limited edition na bag na matagal mo nang gusto. Napasinghap si Lani. Talaga, binili mo talaga para sa akin. Mahal na mahal kita Ramon. Sasama ako sa iyo habang buhay. Naglabas ang matinis na tiliing tuwa si Lani at maingat na inilabas ang isang malaking kahon na may magandang balot mula sa bag. Marahas niyang pinunit ang laso at binuksan ang kahon. At mula sa loob ay lumabas ang isang pulang handbag na gawa sa pinakamataas na kalidad ng leather. Mahigpit na niyakap ni Lani ang bag sa kanyang dibdib at ngumiti ng malapat habang ipinapakita ito sa akin. Ano sa tingin mo, tita? Sadya itong binili ni Ramon para sa akin, pagyayabang niya. Nanatili lang akong tahimik na nakatingin ng salitan sa tuwang-tuwang si Lani at sa mayabang na mukha ni Ramon. Sumandal si Ramon at may mapang-uyam na ngiti na sinabi sa akin, ikaw ay itatapon bilang isang basahan habang ang batang karelasyon ko ay binibigyan ng mamahaling regalo. Nagpakita si Ramon ng pekang pagkainip at naglabas ng isang credit card mula sa bulsa ng kanyang polo at hinaplos ito. Nang dumulas ang card sa marmol na mesa na may tuyong kalansing, halos hindi ako makapaniwala sa aking nakita. Walang duda,
Iyon ay ang supplementary family cut na nakakonekta sa aking personal na bank account. Ramon, bakit nasa iyo ang cut na yan? Dapat ay nakatago yan ng maayos sa akin? Tanong ko sa kalmadong boses. Tumawa ng malakas si Ramon habang hawak ang kanyang tiyan. Bakit kamo? Ginamit ko ang pera mo para ibili ng bag si Lani. Matalino ako, hindi tulad mo. Bago tayo tuluyang magiwalay, kailangan kong sulitin ang lahat ng mapapakinabangan ko sa iyo. Nawalan akong salita sa labis na pagkamangha, sa kanyang kasuklam-suklam na paugali, at sa lantarang pagnyanakaong eking card para ibiling regalo ang kanyang kabit. Laos ka na, kaya dapat lang na makinabang kami sa iyo sa huling pagkakataon. Mula ngayon, gagamitin namin ni Lani ang pera mo para tamasahin ang pinakamagandang buhay, dagdag pa ni Ramon. Sumang-ayon si Lani habang tumatawa ng bastos at dinuro ako gamit ang kanyang daliring may pulang nail polish. Nakakaawa ka talaga, tita, pero kami na ang magiging masaya para sa iyo. Gayunpaman, hindi ako nagpakita ng anumang emosyon at tahimik na tinitigan ang dalawa sa aking harapan. Alam kong gumagawa si Ramon ng isang malaking pagkakamali na hindi na niya mababawi. Tahimik ko lang silang pinapanot habang mabilis silang naglalakad patungo sa sarili nilang kapahamakan. Sa sandaling iyon, ang aking smartphone na nakapatong sa mesa ay nag-vibrate, at ang screen ay nagpakita ng isang tawag mula sa bangko. Tila hindi naunawaan ni na Ramon at Lani na ang tawag, na ito ay ang senyales ng pagtatapos ng kanilang mga buhay. Dahan-dahan kong inabot ang telepono at sinagot ang tawag. Ang tawag na ito ang magsisimulang kalunos-lunos na pagbagsak ni na Ramon at Lani. Ang boses mula sa telepono ay ang naalalang boses ni Mr. Santos, ang aking matagal ng manager sa pangunahing bangko ko sa Pilipinas. Ma'am Carmela, may problema po. Mayroon pong kahina-hinalang, malaking transaksyon na mahigit 1,000,000 piso kamit ang inyong family card kanina lang. Automatikong itinigil na aming sistema ang transaksyon dahil sa hinalang panloloko. May alam po ba kayo dito? Habang nakikinig kay Mr. Santos, tahimik kong tinitigan sila ni na yakap ang bagong mamahaling bag at ang mayabang na si Ramon. Ah, Mr. Santos, salamat sa pagtawag. Sa katunayan, may alam ako. Ang asawa ko ang gumawang transaksyon. Nakahinga ng maluwag si Mr. Santos nang marinig ang aking kalmadong boses. Kung gayon po, maaari ko na bang alisin ang security lock at aprubahan ang transaksyon? Hindi, huwag mong aprubahan. Ang card na yan ay ninakaw mula sa akin. Malinaw kong sabi. Naramdaman ko ang pagpigil ng hininga ni Mr. Santos sa kabilang linya. Naintindihan ko po. Agad kong i-deactivate ang card at ititigil ang lahat ng paggamit dito. Sige, pakiusap. Magahay na ko ng formal na reklamo. Mamaya sa pamamagitan na aking abogado, kaya pakihanda ang madetaling transaksyon. Pagkababa kong telepono at paglapag nito sa mesa, masama ang tingin sa akin ni Ramon. Hoy! Sino yang kausap mo? Bakit ka bumubulong-bulong diyan? Nakakairita ka? Tanong niya. Nang padarak. Sa halip na sumagot, uminom lang akong isang lago ng aking malamig na tsaa. Sa loob ng 3 dekada, naniwala si Ramon na ako ay isang simpleng may bahay na umaasa lamang sa kanyang kita. Ang kanyang posisyon bilang isang mid-level manager sa isang kumpanya, sa pagmamanupaktura ay hindi kailanman nagbigay ng malaking kita. Ngunit palaging ipinamamayabang ni Ramon na siya lang ang naktitiis ng hirap sa trabaho habang wala akong naitutulong sa bahay o sa pagpapalaki ng anak. Sino ba sa tingin mo ang bumubuhay sa iyo? Dapat kang magpasalamat at lumuhod sa akin dahil ako ang haligingang tahanan. Iyan ang paborito niyang linya tuwing masama ang kanyang loop. Ngunit ang totoo, ang gaming pamumuhay ay hindi suportado ng maliit na sahod ni Ramon. Mayroon akong itinatagong yaman na hindi niya kailanman naisip. Isang malaking pinakukunan ng kita na nanggagaling sa kumpanya ng
Real estate na minana ko sa aking yumaong ama at lihim kong pinapatakbo. Ang aking ama ay isang matagumpay na negosyante na nagmamay-ari ng mga apartment at commercial buildings sa buong Metro Manila. Ngunit walang kalam-alam si Ramon dito. Nang magpunta si Ramon para hingin ang aking kamay, nagpakilala ang aking ama bilang isang simpleng kawani sa isang maliit na pabrika. Nakita ngang aking ama ang kayabangan at pagiging mapakunwari ni Ramon. Kaya mahigpit niya akong binalaan bago siya mamatay na huwag ibubunyag ang aming yaman. Sinunod ko ang kanyang huling habilin at tahimik na pinamahalaan ang mga ari-arian sa tulong ng isang mahusay na tagapamahala. Buwan-buwan, pumapasok sa aking personal na account ang malaking kita mula sa upa at dibidendo na higit pa sa taunang sahod ni Ramon. Lihim kong pinupunan ang kakulangan sa aming gastusin gamit ang aking sariling pera upang hindi niya malaman ang tungkol sa account. Akala ni Ramon ay kaya niyang tustusan ang lahat, ngunit ang nakaupo siya sa ibabaw ng aking kayamanan. At ngayon, ang card na inihagis niya sa mesa ay nakakonekta sa aking pangunahing account. Nakuha niya ito noong isang beses na nawala niya ang kanyang pitaka at nag-iskandalo siya nawala siyang pera, kaya pansamantala ko itong ipinahiram bilang emergency fund. Mula noon, gumawa siyang iba't ibang dahilan para hindi ito isoli at ginamit na parang sarili niyang allowance. Ngunit dahil itinakda ko ang credit limit sa napakababang halaga buwan-buwan, hindi siya makabili ng mamahaling gamit. Kaya naman ang pagbili niyang bag para kay Lani na nakakahalagang mahigit 1 milyong piso ay talagang kahina-hinala. Paano niya nalampasan ang limitasyon at napaaprubahan ang transaksyon? Mayroon akong isang malala at tiyak na hinala. Tita, bakit ka tahimik diyan? Sobrang na-shock ka ba kaya hindi ka makapagsalita? Tanong ni Lani habang hinihimas ang pulang leather bag. Dapat kang magpasalamat na iniwan ni Ramon ang card na ito para sa iyo. Mula ngayon, gagamitin ko ito para mag-enjoy kami ni Ramon sa mga mamahaling bakasyon sa ibang bansa at pagkain sa mga luxury restaurant. Sa sobrang kapal ng mukha ni Lani, hindi ko napigilang matawa ng mahina, tama na ang pagpapanggap. Isa ka na lang kawawang matandang babae na mawawalan ng suporta mula sa akin. Kung wala ang sahod ko, hindi mo nga alam kung saan ka kukuha ng pangkain bukas. Ang lakas pa ngang loob mong magsalita ng ganyan. Siya nga pala Ramon. Sigurado ka bang nabili mo talaga ang bag na hawa nila ni gamit ang card na yan? Bigla kong tanong. Namutla ang mukha ni Ramon at nawala ang kanyang kayabangan. Anong pinagsasabi mo? Hawak na namin ang produkto at maayos na natapos ang transaksyon sa card. Talaga ba? Siniguro mo ba kung anong proseso ang ginawa ng tindera sa likod ng terminal? Sa aking tahimik na pagtatanong biglang naging balisa si Ramon at nagsimulang pagpawisan ng malamig sa noo. Sa pakakita ko sa kanyang reaksyon, naging sigurado ako sa aking hinala. Peke niya malamang ang aking pirma para illegal na itaas ang credit limit ng card. Kahit maasawa kami ng mahabang panahon, ang pagtaas ng limit ng walang pahintulot ng may-ari ng card ay isang malinaw na krimen. Ngunit ang hangal at mayabang na lalaking ito ay walang inisip kundi ang magpasikat sa kanyang batang kabit. Tumahimik ka. Gawin mo na lang ang sinasabi ko. Biglang sigaw ni Ramon. At marahas na tinabi ang tasaang tsaa sa mesa. Nabasa ang mamahaling porselanang tasa sa sahi na lumikhang malakas na ingay. Nagulat ang ibang mga bisita sa lounge at lumingon sa amin. Ngunit walang pakialam si Ramon. Ako ay isang manager sa isang malaking kumpanya. Iba ang mundo ko sa isang hamak na may bahay na katulad mo. Siguradong nakita ang tindera sa luxury brand store ang aking titulo at itsura kaya inisip niyang system error lang yon at ipinasok ang transaksyon. Ang kanyang desperadong palusot ay labis na nakakatawa kaya naawa ako sa lalaking ito na nakasama kong 3 dekada. Imposibleng balewalain ng isang tindera sa isang sikat na luxury brand ang sistema dahil lang sa pagpapakilala ng isang customer.
Malamang ay nagkaroon ng pagkakamali o ginamit nila ang system lag para makuha ang produkto ng sapilitan. Ngunit malinaw na mabubunyag din ito agad. Ramon, ang matandang ito ay puro negatibo ang sinasabi, nakakairita talaga, sabi ni Lani, na abala sa paglalaro sa gintong hardware ng bag at hindi napansin ang kaba ni Ramon. Paalisin na natin ang amoy lupang babaeng ito at tayo na lang ang mag-celebrate sa isang mamahaling French restaurant. Tumango si Ramon na may pilit na ngiti sa walang pakiramdam na mungkahi ni Lani. Tama ka, Lani, sayang lang ang oras natin sa basurang tulad nito. Ikaw babae, isa ka ng ganap na basahan kaya umalis ka na dito at pakdusahan mo ang iyong malungkot na buhay. Ang kanyang masalita ay napakalupit para sa isang asawang naglingkod sa pamilya sa loob ng 3 dekada. Tinitigan niya ako ng may matinding pagama. Nanatili akong tahimik sa harap ng kanilang kababawan at malisya. Ang akala ni Ramon ay wala akong masabi dahil sa gulat, kaya lalo siyang naging arogante. Hoy! Hindi mo ba narinig? Sabi ko umalis ka na sa harap namin. Kung mananatili ka pa dito, ipapakalatkat kita sa mga guwardiya ng hotel palabas. Habang naririnig ang kanyang banta, dahan-dahan kong inilabas ang isang mahalagang dokumento mula sa aking bag. Ito ang mapapeles ng paghihiwalay na kapipirma lang namin kanina. Dahil gusto mo talagang makipaghiwalay sa akin at magsimula ng bagong buhay, dinala ko ito dito ngayon, kalmado kong sabi. Tumawa ng mapang-uyam si Ramon at marahas na inagaw ang dokumento mula sa akin. Dapat lang. Nakuha ko na si Lani, na bata at maganda para sa bago kong buhay. Ikaw na isang luma at walang kwentang babae ay hindi makakakuha kahit isang sentimo sa paghahatinga ari-arian, kaya maghanda ka na? Ibinusa ni Ramon ang mapapeles sa kanyang mamahaling suwet na parang isang tropeo. Tumawa siya ng malakas, kumbinsido na siya ang panalo. Ngunit hindi niya alam kung gaano kalaki at katakot-takot ang kanyang pagkakamali. Sa sandaling matanggap ngang korte ang mapapeles na iyon, ang family card na kanyang iwinawasiwas ay magiging invalido dahil sa paglabag sa kontrata. Higit pa rito, dahil sa aking utos sa bangko kanina, ang card na iyon ay isa na lamang walang silbing piraso ng plastik. Hindi ko napigilang mapangiti at matawa ng mahina sa nakakatawang palabas sa aking harapan. Tita, anong nakakatawa? Bigla ka na lang tumatawa mag-isa, nakakatakot ka. Sabi ni Lani habang masama ang tingin sa akin. Hindi ko mapigilan ang aking tawa. Pasensya na. Masyado kasi kayong nakakatawa at hangal kaya napatawa ako. Namula ang mukha ni Ramon sa galit dahil sa aking pang-insulto at naksimulang manginig ang kanyang balikat. Gagawin mo pa akong katatawanan hanggang sa huli? Talagang wala kang kwentang babae. Itinaas ni Ramon ang kanyang kanang kamao para sugurin ako. Sa sandaling iyon, ang kanyang telepono sa bulsa ay tumuno ng malakas. Sino ba tong istobong to sa ganitong oras? Inis na sabi ni Ramon. Kinuha niya ang telepono at tiningnan ang screen. Sa isang iglap, namutla ang kanyang mukha at nanlaki ang kanyang mata sa takot, na para bang nakakita siya ng multo. Anong problema, Ramon? Sino ang tumatawag? Tanong ni Lani habang sumisilip sa screen. Nangingini ang kamay ni Ramon habang inilalagay ang telepono sa kanyang tainga at sumagot sa isang garalgal na boses. Hello? Opo. Ako nga po. Ano? Kinansela ang transaksyon para sa bag? Anong ibig sabihin nito? Ang kanyang boses na puno ngang takot ay umalingaw-ngaw sa tahimik na lounge ngang hotel, na nahuhudyat ng pagsisimulang kanilang kalunos-lunos na pagbagsak. Ang tumatawag ay ang manager ng luxury brand store kung saan nila binili ang bag. Narinig ko ang malamig na boses ng manager mula sa speakang telepono. Ikinalulungkot po namin. Ngunit ang transaksyon gamit ang credit card kanina ay opisyal na tinanggihan ng sistema. Kailangan niyo pong bumalik agad sa tindahan para magbayad ng cash o gumamit ng ibang card. Kung hindi niyo po kayang bayaran, kailangan niyong ibalik agad ang produkto.
Kung hindi, mapipilitan kaming tumawag ng pulis at ituring itong kasongang pagnanakaw. Bumuhos ang malami na pawisano ni Ramon nang marine ang banta ng manager. Huwag kang magsalita ng kalokohan. Sigurado akong pumaso ang transaksyon kanina at mayos na naibigay ang produkto. Ako ay isang manager sa isang malaking kumpanya. Huwag mong isisi sa akin ang pagkakamaling sistema niyo. Sinubukan ni Ramon na gamitin ang kanyang posisyon para takutin ang manager. Ngunit hindi ito natinag. Hindi po namin alam ang inyong katayuan sa lipunan, ngunit hanggat hindi pumapasok ang bayad sa aming sistema. Ang produktong iyan ay pag-ari pa rin ng tindahan. Kung magmamatigas pa kayo, tatawag na kami ng pulis. Sa pagkarinig ng salitang pulis, nanginig si Ramon at sumagot sa nangingining na boses. Sige. Babalik na ako diyan ngayon din. At ibinaba ang telepono. Ngunit alam kong walang sapat na credit limit ang alinman sa kanyang makart para bayaran ang bag. Anong nangyari, Ramon? May problema ba sa tindahan? Tara na sa French restaurant. Sabi ni Lani habang nakakapit sa braso ni Ramon. Inis na tinanggal ni Ramon ang kanyang kamay at masama akong tiningnan. Hoy! Anong ginawa mo? Imposibleng bigla na lang hindi gumana ang family card na yon. Nanatili akong tahimik at binigyan lang siya ng malamig na tingin. Lalo siyang nagalit sa aking pananahimik at hinampas ang mesa. Sumagot ka. Siguradong tumawag ka sa bangko para ipatigil ang card ko bilang panggigipit. Pagkatapos kitang pakainin ng 3 dekada gamit ang sahod ko? Ganito pa ang igaganti mo sa akin? Napakasama mong babae. Sumang-ayon si Lani sa kanya at nagsimula na ring magbiti ng mga insulto. Napakasamang tao mo talaga, tita, mapagiganti at madamot. Kaya ka iniwan ni Ramon eh. Dahil lang sa wala ka ng asim ay matanda ka na, nainggit ka sa kaligayahan namin ni Ramon. Kung ako sa iyo, mahiya akong lumabas ng bahay na ganyan ang isura ko. Hayaan mo na kaming maging masaya ni Ramon. Kaya umalis ka na. Ang kanyang nga salita ay nagpapakita kanyang kawalan ng pinag-aralan at kabastusan. Ngunit hindi ako nagpadala sa kanyang nga provokasyon at nanatiling tahimik. Naririnig mo ba ako? Tumawa ka sa bangko ngayon din. At ipa-reactivate ang card. Ito ang huling utos ko sa iyo. Mayabang na utos ni Ramon. Kung ipapahiya mo ako dito, kukunin ko ang lahat ng ipon mo bilang danyos at palalayasin kita ng walang-wala. Nakakawa na wala man lang siyang kamalay-malay na siya ang may kasalanan bilang isang may asawang nakikiapit. Huminga ako ng malalim at kalmadong nagsalita sa 2 hangal sa aking harapan. Hindi ko na may papareactivate ang card na yon. Dahil wala na yon sa akin at hindi na yon akin. Sa sandaling sabihin ko iyon, sumigaw si Ramon ng huwag kang magsalita ng kalokohan at akmang susunggaban ako. Sa sandaling iyon, isang malalim at may autoridad na boses ngang lalaki ang umaling-aungaw mula sa aming likuran. Tama na yan. Hindi ko papayagan ang ganyang karahasang asal sa isang babae sa pampublikong lugar. Ibaba mo ang kamay mo. Lumingon sina Ramon at Lani at nakita ang isang kagalang-galang na matandang lalaki na may puting buhok at nakasuot ng mamahaling barong. Nang makita ni Ramon ang mukhang lalaki, nanigas siya na parang nakakita ng multo. Nangingini ang kanyang tuhod at sa isang garagal na boses, binanggit niya ang pangalan ng taong hindi niya inaasahang makita doon. Don Alfonso. Bakit po kayo nandito? Akala ko po ay may mahalaga kayong pulong sa ibang hotel ngayon. Ang lalaking pumigil kay Ramon ay si Don Alfonso, ang presidenteng kumpanyang pinapasukan ni Ramon. Tiningnan ni Don Alfonso si Ramon ng may malami na mata. Maagang natapos ang pulong kaya naisipan kong magpahinga dito sa lounge. Ikaw, anong ginagawa mo dito sa oras ng trabaho? Nagsinunggaling ka sa kumpanya na may mahalaga kang sales call sa labas.
At ang babaeng kasama mo, di ba siya yung contractual employee sa reception ng kliyente natin? Hindi nakasagot agad si Ramon, ngunit mabilis siyang nag-isip ng palusot. Don Alfonso, malaki po ang hindi pagkakaunawaan dito. Ang totoo po niyan. Ang asawa ko po sa loob ng 3 dekada ay naging labis na emosyonal kamakailan. Bigla niya akong pinapunta dito sa hotel habang nasa trabaho ako at sa pilitang ibinigay ang divorce papers at nagwala. Sila ni po ay napadaan lang at tinulungan niya akong protektahan ang sarili ko mula sa nagwawalang asawa ko. Nakakabilib ang kapal nga mukha ni Ramon na magsinungaling ng ganito. Sumakay naman sila ni sa kanyang kasinungalingan at nakunwaring umiyak habang nagpapaliwanag kay Don Alfonso. Akala pong misis niya inaakit ko si Ramon. Natakot po ako kaya hindi ko alam ang gagawin. Naniwala ang ibang matao sa paligid sa kanilang pag-arte at tumingin sa akin ng may panghuhusga. Tiningnan ni Don Alfonso ang dalawa ng may seryosong ekspresyon. Pagkatapos ay dahan-dahang lumingon sa akin at nagsalita sa malamig na boses. Mrs. Hindi ko alam kung anong problema niyo mag-asawa. Pero hindi ko gusto ang paggawa nga eskandalo sa pampublikong lugar kasama ang empleyado ko. Kung magpapatuloy kayo sa pagbibigay ng problema sa mahusay kong empleyado, mapipilitan akong tumawag ng pulis. Nang marinig ito ni Ramon at Lani, hindi nila may tago ang kanilang mapagwajing ngiti. Agad na tinawag ni Ramon ang guwadya ng hotel at iniutos na paalisin ako. Pinalibutan ako ng malalaking guwadya at pilit na pinalabas. Wala akong nagawa sa harap ngang maling akala ni Don Alfonso at sa intimidasyon ng mga guwadya. Tumawa ng malakas si Ramon, pakiramdam niya ay siya ang hari ng mundo. Tama si Don Alfonso. Ang ngabali na katulad mo ay dapat dalahin sa mental hospital at ikulong habang buhay. Habang tinisiyas ko ang mamapanghusgang tingin at insulto, nanatili akong tahimik. Sa paningin ng iba, ako ay isang kawawang, matandang babae na iniwan ng asawa at nagwala dahil sa selos. Ngunit hindi nila alam na ang aking pananahimik ay hindi dahil sa kawalan ng masabi, kundi dahil pinapanot ko silang humukay ng sarili nilang libingan. Habang naglalakad palabas, palihim kong pinindot ang record button sa aking bag. Ang kanilang makasinungalingan at insulto ay magiging ebidensya laban sa kanila sa korte. Ngunit bago ako makalabas, muling tumunok ang aking Ito ay ang manager ng luxury brand store ulit. Mabilis na inagaw ni Ramon ang telepono at sinagot ito ng mayabang. Hello manager? Ang problema sa card ay kagagawa ng baliw kong asawa. Ayos na ang lahat. Ipapapulis ko na siya at pupunta na ako dayan para bayaran ng cash ang bag. Ngunit ang sagot ng manager ay nagpaguho sa mundo ni Ramon. Hindi niyo na po kailangang magbayad ng cash. Wala na po kayong karapatang bumili sa aming tindahan. Natigilan si Ramon. Anong ibig mong sabihin? Anong klaseng serbisyo yan? Ang may-ari pong gusaling kinalalagyan ng aming tindahan ay nag-utos na ipagbawal kayong pumasok sa gusali. May-ari? Sino ba yang may-ari na yan? Kakausapin ko siya. Sigaw ni Ramon habang pinapapawisan. Ang may-ari po ay ang tunay na may-aring credit card na sinubukan niyang gamitin kanina para sa illegal na transaksyon. Tumahimik ang buong lounge. Lahat, pati si Don Alfonso, ay nakatingin sa akin na hindi makapaniwala. Ikaw. Ikaw ang may-ari ngang gusali kung saan naroon ang luxury brand store? Impossible. Nautal na sabi ni Ramon. Tiniyak kong nire-record ang lahat at nagsalita ako ng dahan-dahan. Ang card na ipinamamayabang mo ay nakapangalan sa akin. Ang real estate company na pinapatakbo ko ay nagmamay-ari ng mahigit 10 commercial buildings sa Metro Manila, kabilang na ang gusaling iyon. Napasinghap si Lani at tinakpan ang kanyang bibig. Sinungaling! Isa ka lang hamak na may bahay na umaasa sa sahod ni Ramon. Sigaw ni Lani. Tiningnan ko siya ng malamig.
Ang sahod ni Ramon ay barya lang kumpara sa kita ng kumpanya ko sa upa. Sa katunayan, ang aking personal na yaman ang lihim na sumusuporta sa inyong mayabang na pamumuhay. Nanigas si Ramon sa gulat. Hindi totoo yan. Wala akong alam na mayaman ka pala. Dahil isa kang mayabang at mapagkunwaring lalaki na umaasa sa pera ngang iba, kaya hindi ko sinabi sa iyo ang totoo. Ang aking yumaong ama ay nagbabala sa akin na huwag ibunyag ang aming yaman sa iyo. Kaya napanggap akong simpleng may bahay para makita ang tunay mong kulay. Nawalan ng salita si Ramon. Namutla si Lani nang malaman niyang ang kanyang ina Alipusta ay isang bilyonaryo. Ngunit ang pinaka-na-shock ay si Don Alfonso. Tinitigan niya ako at biglang namutla. Yumukot siya ng malalim sa akin at sa nanginginig na boses ay binanggit ang aking pangalan sa pagkadalaga. Kayo po ba? Kayo po ba si Madam Cojuangco? Ang mayari NG Cojuangco Realty at ang landlord naming opisina? Napalingon sina Ramon at Lani kay Don Alfonso. Don Alfonso, anong sinasabi niyo? Imposibleng siya ang landlord natin, sigaw ni Ramon. Lumingon si Don Alfonso at sinampal ng malakas si Ramon. Tumahimik ka, hangal. Hindi mo alam kung sino ang binabastos mo at kung gaano kalaking gulo ang pinasok mo. Ang tunay na may-aring malaking gusaling kinalalagyan ngating opisina ay walang iba kundi si Madam Cojuangco na nasa harapan mo. Napahawak si Ramon sa kanyang namamagang pisngi at tumingin sa akin na parang nakakita nga multo. Ngumiti ako ng malamig habang nakatingin sa nakaluhot na si Ramon at nanginginig na si Lani. Don Alfonso, may mahalaga akong sasabihin tungkol sa lease contract ng inyong opisina. Sa sandaling iyon, namutla si Don Alfonso at sumigaw si Ramon sa takot. Habang nakaluhod si Ramon sa sahig, nagsalita ako sa malamig na boses. Don Alfonso, kailangan kong pag-isipang muli ang lease contract ng inyong kumpanya sa aking gusali. Ang aking maksalita ay parang yelo na tumusok sa katahimikan ng lounge. Bumuhos ang pawis ni Don Alfonso. Madam, pakiusap. Huwag naman po sana. Ang aming opisina ay nasa prime location sa Makati. Kung bigla kaming paalisin, malaking kawalan ito sa kumpanya at masisira ang aming reputasyon. Lumuhod si Don Alfonso sa harap ko at nagmakaawa. Hindi alintana ang tingin ngang ibang tao. Isang presidenteng malaking kumpanya ang nakaluhod sa harap ngang isang simpleng may bahay. Napabuntong hininga ako. Naintindihan ko ang iyong sitwasyon, Don Alfonso, ngunit may responsibilidad din ako bilang may-ari ng gusali. Ang aking magusali ay para lamang sa mga kumpanyang may mataas na integridad. Ngunit ang iyong kumpanya ay pinapayagan ang empleyado na lantaran na makipagrelasyon sa oras ng trabaho. At ang kabit ng empleyado mo ay binastos ako. Ang may-ari ng gusali. Ninakaw din nila ang aking credit card para bumili ng mahaling bag. Hindi ko mapapayagan ang ganitong kriminal na gawain sa aking gusali. Nanginginig sa galit si Don Alfonso habang nakikinig sa akin. Humarap siya kay Ramon at sinigawan ito. Walang hiya ka? Anong ginawa mo? Gusto mo bang sirain ang kumpanya at ako? Napasigaw si Ramon sa takot at tinakpan ang kanyang ulo. Don Alfonso, hindi ko po alam na mayaman pala ang asawa ko. Kung alam ko lang, hindi ko gagawin to. Pakiusap, huwag niyong akong tanggalin sa trabaho. Nagmamakaawa si Ramon habang nakakapit sa binti ni Don Alfonso. Ngunit sinipa siya ni Don Alfonso, huwag mo akong hawakan. Hindi mahalaga kung alam mo o hindi. Ang problema ay ang iyong kawalan ng moralidad at ang pagiging hangal mo. Ako ang may kasalanan kung bakit kita kinuha at ginawang manager. Nanigas si Ramon sa desperasyon. Ang kanyang pride bilang isang elite manager ay nawasak. Nakita ni Lani ang bigat na sitwasyon at lumapit kay Don Alfonso. Don Alfonso, wala po akong kasalanan.
Napilitan lang ako dahil tinakot ako ni Ramon na tatanggalin ako sa trabaho bilang receptionist kung hindi ako sasama sa kanya. Pakiusap, patawarin niyo ako. Nakakasuka ang pagiging makasarili ni Lani. Kanina lang ay tinatawanan niya ako. Tinabi ni Don Alfonso si Lani. Tumahimik ka. Alam kong kasabwat ka ni Ramon sa pagnanakaw ng pondo ng kumpanya sa pamamagitan ng pekeng reimbursements. Nanlaki ang mata ko sa gulat. Hindi lang pala credit card ko ang ninakaw nila, pati pera ngang kumpanya ay kinukurakot nila. Namutla sina Ramon at Lani. Hindi totoo yan. Hiram lang yon. Babayaran din namin kapag nakuha na namin ang bonus. Walang naniwala sa palusot ni Ramon. Kinuha ni Don Alfonso ang kanyang telepono at nag-utos na tawagin ang Legal at Security Department, pati na rin ang pulisya. Ipahanda niyo na ang kasong qualified theft at estafa laban sa kanila. Umarap si Don Alfonso kina Ramon at Lani. Tanggal na kayo sa trabaho ngayon din. Wala kayong makukuhang separation pay at kailangan niyong bayaran ang lahat ng ninakaw niyo sa kumpanya. Kung hindi, mabubulok kayo sa kulungan. Nag-isteriko si Lani at nagwala. Ayokong makulong. Bata pa ako. Ayokong masira ang buhay ko dahil sa matandang to. Habang sumisigaw siya, inilabas ko ang isa pang dokumento mula sa aking bag. Ramon, kung nagnanakaw kang pera sa kumpanya, may isa pa tayong dapat pag-usapan. Namutla si Ramon nang makita ang dokumento. Ito ang resulta ng investigasyon ng aking pribadong detective tungkol sa kanyang masikreto. Ang dokumento ay isang kontrata sa utang. Nakita mo na pala ang lahat? Nanginginig na tanong ni Ramon. Sinubukan niyang agawin ang dokumento pero pinigilan ko siya. Nagtataka ako kung saan mo dinadala ang perang ninanakaw mo sa kumpanya kaya pinaimbestigahan kita. Ang utang mo sa illegal online gambling ay umabot na sa 15 milyong piso. Napasigaw si Lani sa gulat. 15 milyon? Paano mo babayaran yon, Ramon? Sinungaling ka. Sigaw ni Lani. At ang mas malala, ginamit mo ang pangalan ko at ang address na pamilya ko bilang guarantor sa mga loan shark na yun nang walang pahintulot ko, dagdag ko. Napailing si Don Alfonso sa kawalan-niyaan ni Ramon. Paggamit ng pangalan ng iba para sa utang ay isang mabigat na krimen. Biglang kumapit si Ramon sa paa ko at nagmakaawa. Mayaman ka naman. Barya lang sayo ang 15 milyon. Bayaran mo na para sa akin? Mag-asawa naman tayong 3 dekada. Nakakasuklam ang kanyang pagmamakaawa matapos niya akong insultuhin at traidurin. Tinabik ko ang kanyang kamay. Wala akong obligasyon na tulungan ang isang kriminal na asawa. Nag-file na akong reklamo sa pulis tungkol sa pamemeke mong pirma ko kaya invalido ang pagiging guarantor ko, ikaw lang ang magbabayad ng utang na yan. Napalupasay si Ramon sa sahig sa sobrang desperasyon. Nawalan siya ng trabaho, may malaking utang sa kumpanya, at may utang pa na 15 milyon sa mga loan shark. Nakpanik si Lani at tumakbong palabas ng hotel. Wala akong kinalaman dito. Sigaw niya. Ngunit hinarang siyang nga pulis sa pinto. Dumating na ang mapulis na tinawa ni Don Alfonso. Inaresto namin kayo sa salang qualified theft at estafa, sabi ng pulis. Nagwala si Lani habang pinosasan. Si Ramon naman bago maposasan ay biglang tumayo at sumugod sa akin na parang baliw. Sinisira mo ang buhay ko. Papatayin kita. Sinubukan niyang sakalin ako, ngunit may humarang sa kanya at ibinalibag siya sa sahig. Ang nagligtas sa akin ay si Berto. Ang aking tapat na tagapamahala ng gaari-arian. Kanina pa siya nakabantay? Sa paligid bilang, proteksyon ko. Pinosasan ng nga pulis si Ramon habang sumisigaw siya ng bitawan niyo ako, manager ako. Ngunit hindi na naniwala ang mapulis sa kanyang kayabangan. Dinala sila sa istasyon ng pulisya. Akala ko tapos na ang lahat, ngunit mayroon pang mas malalim na sikreto. Tumawag ang aking abogado, si Ati.
Reyes. Madam Carmela. May natuklasan kaming nakakatakot. Si Ramon ay kumuhang life insurance policy para sa inyo na nakakahalaga ng 200 milyong piso at siya ang benepisyaryo. Peke ang pirma niyo. Nanlamig ako. Bala akong ipapatay ni Ramon para makuha ang insurance money at bayaran ang utang niya. At ang matitira ay para sa kanila ni Lani. Kaya pala siya galit na galit kanina na paalisin ako sa hotel dahil may naghihintay na hitman sa labas para sagasaan ako. Ang pagiging kalmado ko, ang sumira sa plano niya. Ati. Reyes. Nasaan na ang hitman? Tanong ko. Huwag kayong mag-alala. Nahuli na nga pulis ang hitman sa labas ng hotel, sagot niya. Nang makarating kami ni Berto sa istasyon ng pulisya, ibinunya ni Berto ang isang nakakagulat na katotohanan. Madam, ang hitman na nahuli sa labas ay si June, ang nakababatang kapatid ni Ramon. Si June, na matagal nang walang komunikasyon sa pamilya dahil sa pakalulong sa sugal, ay naging tauhan ng sindikato ng loan shark kung saan may utang si Ramon. Ang sindikato ang nautos kay June na patayin ako. At ang mas malalim na plano ng sindikato ay patayin din si Ramon pagkatapos niyang makuha ang insurance money para makuha nila ang lahat. Hinarap ko si Ramon sa interrogation room at sinabi sa kanya ang katotohanan tungkol kay June at sa planong sindikato. Umiyak si Ramon nang malaman niyang muntik na siyang mamatay sa kamay ng sarili niyang kapatid at na sindikato na akala niya ay tutulong sa kanya. Samantala, sa kabilang kwarto, ibinunya ang pulis kay Lani na alam na nila ang toto. Si Lani ay kasabwat ng sindikato. Siya ang pain para mabaon sa utang si Ramon. Si Boss Vic na leader ngang sindikato ay nahuli na rin at inamin ang lahat, kabilang ang paggamit kay Lani. Habang inilalabas sina Ramon, Lani at Boss Vic papunta sa kulungan, isang itim na limousine ang huminto sa harap ko. Lumabas ang isang dayuhang lalaki. Ang CEO ng French luxury brand, Madam Cho Juangcho. Humihingi akong paumanhin sa nangyari sa aming tindahan. Sabi niya sabay abot ng isang kahon na naglalaman ng isang napakabihirang puting crocodile leather bag bilang tanda ng kanilang pahingi ng tawad. Nakita ito ni Ramon at Lani bago sila isakay sa police mobile at lalo silang nanlumo sa kanilang sinayang na pagkakataon. Sumakay ako sa limusin at nagpahatid sa isang tahimik na lugar sa Tagaytay kung saan tanaw ang Lawang Taal, isang lugar na paborito nga aking ama. Dito, naramdaman ko ang tunay na kalayaan at kapayapaan pagkatapos ngang mahabang panahon ng pagtitiis.